Isang magandang hapon sa inyong lahat mga katutok. Sa hapong ito, tayo magsasagawa ng pagninilay, lalo na sa panahon ito ng quarantine o kaya tinatawag nating pandemic sa buong mundo. So bago po tayo magpatuloy, wag sana po ninyong kalimutan na mag-like sa ating Yahweh Elohim page at syempre mag-subscribe sa aming YouTube channel ng Yahweh Elohim CCC. Mga katutok, sa panahon ngayon ng quarantine o pandemya na laganap sa ating bansa, hindi lamang sa bansang Pilipinas kundi sa buong mundo, may mga pagkakataon na nanghihina yung ating pananampalataya. Lalong-lalo na kayong mga naglilingkod sa ating simbahan dahil sa wala tayong magawa, stayin lang tayo sa loob ng ating tahanan at gustuhin man natin lumabas sa ating mga tahanan o di kaya pumunta sa simbahan para gawin natin yung mga regular nating mga gawain sa paglilingkod ay hindi natin nagagawa. At dahil dito sa quarantine ito ay para bagang unti-unti rin na yung ating pananampalataya ay nanlalamig. Subalit, ano nga ba talaga ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano, lalo na tayo mga Katoliko? Sa hapong ito, ating paksa na pag-uusapan o maibabahagi ko po sa inyo ay ang tungkol sa katapatan sa pagiging alagad. Dapat lamang na tayo maging tapat sa ating pagiging isang Kristiyano bilang mga Katoliko sa kabila na tayo ay nagdaranas ng kahirapan sa pandemyang ito. At upang maging matatag ang ating pananampalataya at maging tapat pa rin tayo sa pagiging alagad, may mga payo tayo maaaring maibahagi sa hapong ito, batay na rin sa banal na kasulatan. So hindi ko na po patatagalin. Ang ating paksa po ngayon, katapatan sa pagiging alagad. 4 na hakbang tayo ay maging tapat sa Diyos bilang mga lingkod, sa kabila na tayo ay nasa loob ng pandemyang ito at patuloy na nagsasagawa ng quarantine. At ito naman ay para sa kaligtasan natin at para manatili tayong malusog. So paano po ba tayo magiging tapat sa pagiging alagad sa kabila na tayo ay nasa loob ng quarantine? So meron pong 4 na hakbang. Unang hakbang ay maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. So maliwanag po ang unang hakbang na sinasabi rito ay magpakatatag at huwag masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Maaring ituring natin ang pandemya ay isang kasawian nating mga naglilingkod. Bakit? Kasi hindi natin magawa yung mga dapat nating gawin. Pero hindi ito hadlang upang hindi tayo maging matatag at hindi nasisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Tatandaan ninyo, bilang mga lingkod tayo ng Diyos, may pangako sa atin ng Panginoon. At ito ay nasusulat sa 1 chapter 14 verse 18 to 19. Sinasabi po doon, hindi ko kayo iiwan na nangungulila. Babalik ako sa inyo kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Sa talata pong ito ay para bagang sinasabi sa atin ng Panginoon na huwag kang masiraan ng loob sa panahon ng kasawian sapagkat hindi hayaan ng Diyos na tayo ay mangulila. Hindi hayaan tayo ng Diyos na iiwanang nangungulila sa panahon ito ng pandemya. Ang kailangan lang natin ay maging matatag at huwag masisiraan ng loob. Sa isang Kristiyanong naliliwanagan ng salita ng Diyos, lalo na sa mga kapwa ko Katoliko na naglilingkod sa Catholic Charismatic Community, dapat huwag tayong masiraan ng loob sa panahon ito. Dapat pa natin patatagin ang ating pananampalataya upang maging mga buhay na saksi tayo na si Jesus ay tunay na kasama natin sa panahon ito. At pangalawang hakbang, upang tayo maging tapat sa ating pagiging alagad sa kabila ng mga pandemyang nararanasan natin, ay ang pangalawang, manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya habang nabubuhay kung nais mong tumiwasay. O,
Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay. Lagi natin tatandaan, ang taong naglilingkod sa Diyos at sumasa Diyos, ang buhay ay nagiging maayos at matiwasay. Sapagkat ang Diyos ang bukal ng mga pagpapala. Kaya nga, kahit sa panahon ito ng pandemya, kahit tayo nasa loob lamang ng ating mga tahanan, huwag nating hayaan o isipin man lang na manlamig ang ating pananampalataya. Bagkus, sikapin pa rin natin na laging mapalapit sa Diyos kung nais nating tumiwasay habang tayo'y nabubuhay. Sapagkat sinasabi nga po sa John 10:10, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kung dumarating man po ngayon ang pandemic sa ating buhay, ang ganitong sitwasyon, ito po ay hindi kagustuhan ng Diyos. Bagamat ito ay nangyayari at nagaganap sa ating lipunan ngayon. Pero hindi po ito hadlang o magiging dahilan man lamang upang tayong mga lingkod ng Diyos, mga Katolikong naliliwanagan ng Kanyang salita, ay mapapalayo sa Kanya. Bagkus, ito pa nga ang dapat nating gawing dahilan kung bakit tayo dapat maging malapit sa Diyos. Sapagkat ang mga ganitong pangyayari sa buhay, maaaring ito'y kagagawa ng kasamaan. Ano nga ba ang una nilang layunin sa buhay ng tao? Ang magwasak, pumatay at magnakaw. Maaaring sa ganitong pandemya, ninanakaw niya yung ating pananampalataya, yung ating pag-asa at pag-ibig. Subalit tatandaan natin na parito si Jesus upang tayo bigyan ng isang ganap na buhay sapagkat siya ang bukal ng buhay. Kaya nga, mas magandang gawin natin sa panahon ito na dapat pa rin mailapit ang ating sarili sa Diyos. At yan ang huwag nating kalilimutan. Dahil biniyayaan tayo ng Diyos ng buhay upang ito'y papagyabungin. At magiging mayabong ang ating buhay, lalo na sa buhay pananampalataya kung patuloy nating inilalapit ang ating mga sarili. At ang pangatlong hakbang upang tayo maging tapat na mga lingkod ng Diyos, number 3 ay tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa inyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Alam niyo mga minamahal kong kapatid, mga katuto, maraming nangyayari sa ating panahon na hindi na natitiis ang mga pangyayari sa buhay nila. Kasi sa panahon ito, makikita natin na imbis na tayo nagtutulungan, ay meron pa rin mga bagay na gumagawa na hindi mabuti sa kapwa. Katulad na lamang ng pananamantala. Ang mga bilihin ay tumataas. Sinasamantala nila ang pandemic na ito para sa sarili nilang kapakanan. Kaya tuloy maraming mga kapatid ang nagdurusa at nagtitiis sa ganitong sitwasyon. Pero ika nga, sabi nga, sa pangatlong hakbang upang tayo maging tapat na sa pagiging alagad, kailangan daw natin tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa inyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. So ano man po ang nakikita niyong mga negatibong bagay sa ating paligid sa ngayon, ay wag ho natin pakaisipin na ito na nga ang katapusan ng ligaya o saya ng tao. Tandaan natin na sa pagtitiis ay may matatamo tayong gantimpala. Dahil sinasabi po ng Panginoon sa Hebreo 13 verse 5, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya anuman po ang mga kadustaan, kaiyan o mga karanasang hindi naging maganda sa buhay natin sa panahon ito, sana manatili pa rin tayong tapat sa ating pagiging alagad sa Diyos. Dahil kasama natin ang Diyos, hindi niya tayo iiwanan. Magtatagumpay din tayo. At ang panghuli, upang tayo'y maging
tapat sa pagiging alagad sa kabila ng pandemyang ito. Ang pang-apat ay magtiwala ka at tutulungan kanya. Maging tapat ka sa kanya at makakaasa ka. Mga katuto, kung paano tayo marunong magtiwala sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan, mas mainam at mas mapalad tayo kung tayo'y magtitiwala sa ating Diyos. Sapagkat kung tayo'y nagtitiwala sa Kanya, tiyak na tutulungan niya tayo na malampasan ang ganitong pandemya. Huwag sana maghari sa inyong puso ang takot, bagkus ang maghari nawa ang kapayapaan ni Kristo. Kung tayo po'y nanonood sa banal na misa, sa pamamagitan ng live streamer, lagi pong sinasabi ng pari, sumainyo ang kapayapaan, at sinasagot din natin, at sumainyo rin. Ito'y isang pagpapakita na dapat lamang ng kapayapaan ni Kristo ay maghari sa ating buhay. Mangyayari lamang ito kung tayo'y magtitiwala ng ganap sa ating Panginoon. At tunay nga kung tayo magtitiwala sa Kanya, makakaasa po tayo sa Kanyang tulong. Sapagkat sinasabi nga po sa awit 91 verse 46 to 14 to 16, sinasabi po, ang aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa na sila'y pakikinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at makatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. So napakaliwanag po ng mensahe ng Panginoon. Magtiwala po tayo. At dapat po tayo magtiwala sapagkat tayo'y mga alagad niya. At ang isang alagad ay nagnanais ng pagiging tapat sa kanyang Panginoon. Sorry nawa po mga katutok, sa munting pagninilay natin ito ay mabuksan ang ating kalooban at mabigyan tayo ng kapayapaan sa isipan upang hangarin at patuloy na hangarin na maging tapat bilang mga lingkod ng Diyos sa kabila ng pandemic na ito. Naniniwala po ako na ang Diyos ay hindi tayo nililimot ni pinababayaan. Umaasa rin po ako na maunawaan ninyo sa araw-araw ninyong buhay kung paano kumikilos ang Diyos upang sa huli ay masasabi nating lahat, God is so good. Nais ko pong pasalamatan ang ating mga katutok na katuwang po sa ganitong programa, ang ating kapatid, ang direktor ng ating mga programa, si Kuya GL. At muli sa inyo mga katutok, paki-like and subscribe po ng ating YouTube channel ng Yahweh Elohim CCC. Bahagi po kayo sa aming layuning maipalaganap ang mabuting balita at maging daan sa pagtulong sa ating kapwa kahit sa ganitong pamamaraan. Muli, hanggang sa susunod pong linggo, tayo'y magsama-sama sa ganitong pagninilay, patnubayan at kahabagan nawa tayo ng Diyos sa lahat ng panahon. Amen.